Are you ready? Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga kabataan, mga viewers. So ating leksyon sa APP, ating paksang aralin, mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. So ating paksang aralin, mga viewers, mga learners. Okay, sa ating balik-aral, sa nakaraang aralin, magsimulang bagong aralin, mga learners. So, anong nakita sa larawan? Kita natin ang dalawang bata na dapat tayo ay maliligo araw-araw. So, kita natin sa paliligo araw-araw talagang ito ay nagpalimig sa atin at nagbigay sa atin ng kalinisan. Next ay nakita sa larawan ay pagpapalit ng damit ng mga kabataan ito bago pumasok sa eskwelahan. So pagpapalit ng maliit damit at damit panloob araw-araw. Then sunod, pagkain ng balanced diet. So mayroon tayong Go Foods, Glow Foods at Grow Foods. Sa Go Foods, yun ay malimbawa ng Go Foods ay tinapay, mga cereals at mga iba't ibang mga halamang ugat, mga guys o mga learners. Sa Glow Foods, iba't ibang mga gulay at mga prutas. Sa Grow Foods naman ay iba't ibang mga ulam tulad ng manok, lechong manok, isda at iba pa. So makita ang kabataan na talagang tayo ay strong kapag gumamit tayo ng Go Foods, Glow Foods, Grow Foods sa ating tinatawag ng pagkain ng balanced diet. So dito, mga viewers, kita natin ang larawan to ay ang batang kumakain ng mga iba't ibang berding, gulay at mga prutas. So kita natin ito ay pagkain ng mga berding dahon na mga gulay at mga sariwang prutas. Okay, sunod ay ito pag-iwas sa mga pagkain ng junk foods at pag-inom ng soft drinks at iba pang pagkain may maraming sangkap na kemikal. So dito makita natin ay iba't ibang junk foods ito, may cereals. So napakasarap ito pero ito ay nabilong sa natawag nating pag-iwas ng junk foods, mga guys o mga learners. Alright, sunod ay makita natin ito ay talagang pagsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Kita natin ang larawan dito, ang batang babae ng sipilyo ng ngipin, sunod, batang lalaki. At ito naman ay talagang pagsipilyo ng ngipin ay pag-iwas sa mga bakterya sa ating ngipin at pagkalugmok sa ating mga ngipin, mga learners. So yan ang pagsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Okay, pagtulog na 8 hanggang 10 oras sa loob ng isang araw, mga learners, mga guys, mga viewers. So, kailangan kita ang larawan na dapat tayo matulog na 8 hanggang 10 oras sa loob ng isang araw para tayo ay maging healthy. Kita-kita niyo yan. Hagok na hagok sila, mga guys, mga learners. Okay, sunod, paglaan ng sapat na oras sa paglalaro o pag-ehersisyo. So, dapat tayo maglaro tulad ng patintiro, mga exercise na iba't ibang mga klaseng exercise. Yan importante sa ating healthy body. So sa paghabi ng layuning aralin, ano-anong paghanda sa sarili ang ginagawa ninyo bago pumasok at anong kagamitan ang ginagamit ninyo sa paghanda sa inyong sarili. Narito na mga guys, mga learners. Okay, mga posibleng sagot. Naligo gamit ang sabon, bimpo at shampoo. So, ligo yan. Sunod, nagbihis ng malinis na damit. Sunod, nagsipilyo matapos kumain na agahan.
Okay, yun lang mga guys. Then paugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Sa ating kandaan ng katawan bago pumasok. So una ay maliligo tayo. So kita yan. Ligo. Sunod ay nagbihis. Sunod ay nagsuklay. Sunod ay naghanda ng kagamitan para school. Kumakain ng agahan. Nagtoothbrush, nagsipilyo. At sunod ay papunta na sa school. Yun ay mga kandaan ng katawan bago pumasok sa eskwelahan, mga guys. Okay, palagi mong isaisip na kailangan mong maging malinis at maayos. May mga kagamitang maaari ring gamitin ng iba pang kasapi ng inyong pamilya. So sa ating pagtalakay ng bagong konsepto at paglahad ng bagong kasanayan number 1, okay, alin dito ang ginagamit ninyo araw-araw at alin ang ginagamit ninyo isang beses sa isang linggo? Okay, so makita din ang sabon. Ito ba ginagamit araw-araw o isang beses sa isang linggo? Bimpo. Araw-araw ba ito o isang beses sa isang linggo? Mayroon tayong nail cutter. Colgate. Okay. So, ang sabon ay mayroon ding nail cutter, Bimpo, Colgate. Okay, ang sagot dyan, mga guys, mga learners, araw-araw ang ginagamit nating sabon. Hindi pwede niyang isang beses lang. Okay, ang nail cutter, isang beses sa isang linggo. Dahil hindi palang palaging tumutubo ang ating kuko. Ang Bimpo ay araw-araw ginagamit. Ang Colgate ay araw-araw. Yan ay ating natuwiksa na mga kasagutan, mga learners, mga viewers dyan. Okay, pagtalakay na bagong konsepto, paglahad ng bagong kasanayan number 2, mga kagamitan sa paglinis at pag-ayos sa ating sarili. Kagamitan para sa buhok. Okay, meron tayong shampoo. Ang shampoo, mga learners, ito ay nagbigay ng kaya-ayang amoy sa ating buhok. Ito rin ang nag-alis ng mga kumakapit na dumi at alikabok sa ating buhok. So, mayroon tayong suklay o hairbrush. Ito ay ginagamit sa pagsuklay ng buhok upang matanggal ang mga buhol-buhol o gusot na ating buhok. Kagamitan para sa ating kuko. Meron tayong nail cutter. Okay, paggupit ng kuko o nail cutter, ito ay ginagamit sa pagpuputol o paggupit ng kuko sa kamay at paa. Dapat pantayin ang kuko na ginupit gamit ang nail file or panliha. So dyan, mayroong nail file at nail cutter dyan. Kagamitan naman para sa bibig at ngipin. Mayroon tayong toothbrush or sipilyo. Sipilyo ito ang ginagamit kasama ang toothpaste upang linisin at tanggalin ang mga pagkaing dumidikit o sumisingit sa pagitan ng ngipin pagkatapos kumain. So, meron tayong toothpaste. Pinatitibay nito ang mga ngipin upang hindi ito mabulok. Yun ay mga function o makita natin sa larawan, mga guys. Gagamitan para sa bibig at ngipin. Ito naman ay tinatawag nating mouthwash. Mouthwash, mga guys, ang mga learners, ginagamit ito upang makatulong sa pagpantili ng mabangong hininga. Ito rin ay nakatutulong sa pagpuksa ng mga mikrobyong na mahay sa loob ng bibig, sanhi na mabahong hininga. Kagamitan para sa katawan. Meron tayong sabong pampaligo. Ito ay nag-aalis ng dumi at libag sa katawan at nagbigay ng mabango at malinis na amoy
sa buong katawan. Bimpo. Bimpo ito ay kinukuskus or ikinukuskus sa buong katawan upang maalis ang libag sa ating buong katawan. Kagamitan para sa katawan, mayroon tayong tuwalya. Ito ay ginagamit sa papunas sa buong katawan pagkatapos maligo para matuyo. Paglinang sa kawisnan tungo sa formative assessment. Group A, lagyan ng check kung pansarili o pampamilya ang makamitang nakahanay. Okay, ang mouthwash, ito ba'y pansarili, pampamilya? Toothpaste, pansarili, pampamilya ba? Hair dryer, pansarili, pampamilya? Tuwalya, pansarili o pampamilya? Group B, lagyan ng check kung ito ay araw-araw o isang linggo lang gagamitin. Tuwalya, toothpaste, nail cutter, sabon, hair dryer, kung ano ba talaga ang inyong. Okay, sa group C naman, sulat ang T kung tama at M kung mali. Okay, so ang mouthwash ay pansarili lamang, ang toothpaste ay ginagamit sa buhok, ang tuwalya ay ginagamit sa pampunas, ang hair dryer ay pampatuyo ng buhok, ang toothpaste ay ginagamit sa pampamilya. So yun ay mga group activity. So sa ating paglapat ng silimpang araw-araw na buhay, dapat ba nating ipaggamit ang ating mga pansariling kagamitan? Bakit? Okay, paglahat ng aralin, ano-ano ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-ayos ng ating sarili? Okay, sa ating pagtataya ng ating aralin, okay, hanapin sa hanay B ang description ng mga kagamitan sa hanay. Isulat ang titik sa tabi ng bilang. Sa hanay A, nail cutter, suklay, bimpo, mouthwash, toothbrush. Sa hanay B, A, ginagamit ito upang maging malinis at matibay ang ngipin. B, ginagamit ito sa pag-ayos ng buhok. C, pinapanatili ito ang bango at tinanggal ang mikrobyo sa bibig. D, pag-alis ito ng libag at iba pang dumi sa katawan. E, ginagamit ito bilang pamputol ng kuko. So, kumuha lang yung papel at dapat yung sagutan mga learners dyan sa mga viewers dyan. Okay, karagdagang gawin para sa takdang aralin, remediation. Kumapit ng larawan sa inyong pansariling kagamitan, sabihin kung paano mo gamitin ang mga ito upang mapanatiling malinis at maayos ang inyong sarili. Lagay sa mga ito sa inyong portfolio or sa APP. Maraming salamat sa mga viewer learners na mayroon tayong natutunan sa ating video tutorial. Tersus Question Vlog, mga friends, maraming salamat.